yung geopolitics pa naman, nag-iiba na. Nag-iiba ng just like Vietnam. Vietnam drove the Americans away in humiliation. Hindi na nadala itong Amerikano. Yung pasok-pasok nila, then they went inside Iraq on a pretext that there are weapons of mass destruction. Or there were, only to say at the end of the day after the fighting, wala kaming nakita. But they destroyed the country and they killed the leader. Yan ang problema sa arrogance ng... pati dito ako, let me just explain, wala man akong away. Alam ko karamihan tulong natin sa kanila. At bakit hindi? They stayed here for 50 years, God. Bakit hindi tayo natulungan? Why do we have to say thank you? You conquered, the Spaniards stayed there for what, 400 years? Then the Americans came. They lived off the fat of the land. And so, sabihin ninyo, tinutulungan. How about the 50 years na nagputol kayo ng kahoy dito? Got all the minerals. Wala ng gold. Ang gold na iwan, ilang araw mo. The mother loads, yung arterial, yung pinakananay ng gold, natanggal na nila. Ngayon, sabi nila na yung 26, kasi minura ko sila. Ganito kasi yan eh. The same, Oriental. Pag sinita mo ako, sitahin mo ako na, no mayor ako, kasi noon pa sa mayor, bakbaka na kami doon eh, sa bayan ko. Sitahin mo ako, okay lang. Pero if you reprimand me now, please be careful with your tongue because I am representing a sovereign country. Mapapahiya ang mga Pilipino sa labas. Doon pala, patayan sa inyo. Talaga naman bakit hindi? Sinabi ko na sa inyo, huminto kayo. Tapos sabihin ka pa, we will cut off the assistance. Assistance dito, assistance doon, putol. Para bagang every time you address yourself before the international arena, CNN, BBC, kung ano-ano, para ako na lang, wag na lang kayo, para akong patay gutom, na I am like a dog on a leash, na tatapunan ako ng pan, pero hindi ako paabutin ng bunganga ko sa pan. Hinihila, kasi ito ang gusto niya. Na they want. Akala mo naman, sabi ko nga, if there is anybody who can tell me that what they did in Iraq undermined Libya and now trying to destroy Syria because Syria is pro-Russia and pro-China. Kaya hindi lang makuha, hindi lang matalo-talo si Assad. And if somebody here could tell me a good rationale or rationale if you may, sabihin mo sa akin, tama ang ginagawa nila dito, sa likod ito, I will resign as the President of the Republic of the Philippines. Totoo yan. Resign ako, baliwala sa akin yan. Sabihin mo sa akin kung tama yung ginawa mo. You destroyed the country, killed the leaders, no weapons of mass destruction found. Dito, nakikialam pa sa 3,000 namatay. Ngayon, dagdagan ko ng 50 milyon. Bahala ganyan. Ang sinisira nila, ang bayan natin, hindi na lang nila inisip ang mga bata. You know, if I do not interdict now, I would have compromised the next generation, ang mga lolo ng mga grandchildren nyo, pati anak niyo. Believe me. Kung hindi ako maggalaw ngayon, wala. Itatapo natin itong bayan natin sa read the books of Ion Cartel. Yung sa about the South America experience. Ganun na ganun. May nagpadala libro sa akin, you better watch out. Amerikano to ha.
You better watch out, you're going there already. Kita mo sa kartel, nag-umpas siya ng Colombia, Escobar. Tingnan mo ang Mexico. Sa Mexico, sa border ng Mexico, America, American supplied guns, they killed by, at the latest counts, 60,000. Itong 1,000 ko itong mga... Yan ang problema ko sa Amerika. Believe ako sa kanila. Pero ang problema, nawalaan ako ng respeto. Kaya binabastos ko sila. Kasi binabastos na. Tingnan mo mga unggoy. Yung 26,000 na baril na bibili natin sa kanila, ayaw nang ipagbili. Tangina mo. Maraming dibomba sa amin dito. Loko-loko eh. Kung hindi kayo loko ng mga Amerikano, pati ba naman yan? Eh, ang Russia nagsabi, ang ambassador nila nagsabi, you come here to Russia, we all have what you want. Sabi ko kay John Esperon, sino ba yung East Wingcom natin? Si General Jagger? Guerrero. Sabi ko, pumunta ka ng Russia, mamili ka doon ng missile. Missile na lang tayo. Pero sabi ko kay kay Defense Minister, Secretary, pumunta kayo ng Russia. Kasi niyayaya talaga tayo. Pati ang China. China is open. Anything you want. Pinadalan pa akong brochure. Sabi niya, mamili ka dyan, bigay namin. Ako nag-hold lang ako. Kasi tingnan ko ang military, ano ba sa inyo? May problema man tayo. Can you have the solution here? Because if you want to stick with America, fine. Pero tingnan ninyo mabuti, balansehin ninyo kasi binabastos tayo. Ngayon, sila atake sa akin. Kaya namura ko talaga sila. Wala na akong magawa. Because I was trying to explain the enormity of the problem. I was trying to tell all the people that we are near the edge. Malapit na tayo mahulog dito. And I'm explaining to everybody that in the war against drug, may mamamatay talaga. Imposible wala. Police pa iyo. Walang nalaman kung di magpatay. Lalo na yung encounter, talagang papatayan kanyang mga buang na yan. Hindi magdadalawang isip yan eh. Kaya ganon. So, because of the 3 million all over the country, plus 1 million yung panahon ko ngayon, I had to call in the military to help. That's why I declared a state of lawlessness. Lawlessness naman. Marami. Meron ngayon, Manila, okay na. In other provinces, okay na. Davao, 0. Takot man mamatay. Yan pala ang solusyon eh. Itong Amerika na ito, kung makialam. Pero sabi ko, I'm not prepared to declare war. I have to, military. Tingnan niyo. Tingnan niyo yung problema. Anong gawin natin dito? Lumalaban talaga to. I'm losing 2 to 3 policemen or soldier a day. Bakit magkaroon ng extradition? Dalawa, kahapon, dalawa. Dalawa yan, dalawa. May sundalo, pulis. Nawawalaan ako ng sundalo, pati pulis. If that is not a war against drug, then what is it? Ayan ang butit na lang, napunta rin ako dito, nakapagbungga ako. Kasi dapat ninyong maintindihan, hindi ako nag-ano ng Amerikano. At sabi nila na you should be thankful na may nagbigay tayo ng arma. 50 years, kayo ang nakikinabang sa aking bayan. Lahat ng mina hanggang ngayon, inyo. Lahat ng mga pineapple plantation sa Mindanao, inyo. Tapos maingay pa kayo. Putang ina ninyo. Galit ako eh. Sila yung nag-una eh.
Huwag na hintuin natin. I'd like to send off our good friends. Forget about that. Pero pag sila ang mga ubusan ng gasolina, wag ninyong tulungan yung mga Amerikano. Hayaan mo yan, lutaw-lutaw yan. Lutaw-lutaw is drifting. Palutang-lutang pala. Lutaw-lutaw yan sa Bisaya. Lutang-lutang sa Tagalog. We are ready to, Mr. Ambassador, we are ready to send off your countrymen towards which direction? Maybe here? Yeah.